Tapos na ang paghihintay. Si Jonathan Kuminga kasi ay may team na. Matapos ang ilang linggong paghihintay, almost 2 months nga eh. At iba't ibang reports kung saan siya pupunta, pinili na ni Kuminga ang Minnesota Timberwolves sa isang 2-year, $12.4 million deal na may player option sa second season. At ang pinaka-interesting dito, mas malaki ang offer ng Lakers at mas mahaba rin ang contract na inilatag nila kay Kuminga, pero pinili pa rin niya ang Minnesota. Ayon sa reports, nag-offer ang Lakers ng 3-year deal na mahigit $12 million annually. Per year yan, habang Minnesota naman ang nagbigay sa kanya ng shorter contract na may player option. So kung ang gusto talaga ni Kuminga ay 2-year deal na may flexibility pagkatapos ng isang season, technically, pwede rin namang ibigay ng Lakers to eh. At mas malaki pa ang maaari niyang kitain sa LA. Kaya hindi ko maiwasang tanungin, bakit Minnesota? Hindi natin alam mga idol ang eksaktong reason dahil hindi naman publicly sinabi ni Kuminga kung bakit Minnesota ang pinili niya. Pero kung basketball situation ng pag-uusapan, naiintindihan ko rin kung bakit attractive ang Timberwolves. May malinaw siyang role, may starting opportunity at mga kasama niya sina Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert. Ayon din sa reports, talagang nag-effort ang Minnesota para makuha siya. Pero iba ang Lakers at dito ko na rin po babanggitin yung sinabi ko noong nakaraan tungkol kay Kuminga. Nasabi ko na rito na ang arte ni Kuminga dahil sobrang tagal ng kanyang free agency decision. At ngayon, after all that waiting, hindi pala Lakers ang ending. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB, scan nyo lang po ang ating QR code. Pero baka may deeper reason kung bakit hindi niya pinili ang LA. Remember this quote from Kobe Bryant? The thing about this franchise is that you shouldn't need recruiting to come here. It takes a special person to want to play for this franchise and take the pressure that comes along with playing for this franchise. At sinabi nga rin niya, if I need to convince you to come here to carry the legacy forward, you ain't the one to be here. Sa Tagalog idol, ang sinabi ni Kobe hindi kanya kailangan kumbinsihin, let alone pilitin na maglaro para sa Lakers. Kasi special person ka dapat para gustuhin mong maglaro sa team at akuin ang pressure na kaakibat dito. And maybe, just maybe hindi talaga para kay Kuminga ang pressure ng Lakers. Nakaranas na rin kasi yan si JK ng high pressure environment sa Golden State eh. Hindi ko sinasabing ayaw niya sa Lakers hindi natin alam yon. Pero kapag naglaro ka sa Los Angeles, ibang level ang expectations. Hindi lang basketball ang usapan, may media, may fans, may history, at higit sa lahat, may championship expectations. Lahat ng galaw mo basically mina-microscope ng mga tao sa paligid, especially ngayon na si Luka Doncic na ang centerpiece ng franchise. Sa Minnesota, contender pa rin naman sila. Pero obviously, ibang level po ang pressure kumpara mo sa LA. At baka mas gusto ni Kuminga yung environment kung saan mas malinaw nga ang role niya at mas kaunti ang distractions. Pero parang ganun lang rin naman yung role na in-offer sa kanya ng Lakers eh. At honestly, baka magandang bagay din po ito para sa Lakers dahil kung hindi talaga fully committed ang isang player sa idea ng paglalaro sa Lakers, ayoko na rin siyang pilitin. Good player sa Kuminga, talented siya, athletic, bata pa, at malaking tulong sana siya sa LA dahil kailangan talaga nila ng starting power forward. Pero ang Lakers ngayon, kailangan nila ng players na all-in talaga. May nangyari na rin pong ganitong similar sa NBA noong 2019. Halos lahat ng signs noon ay nagtuturo na si Kawhi Leonard ay pupunta na ng Lakers. Maraming reports ang naglalabas na malaki ang possibility na makasama niya sina LeBron at AD noon, pero sa huli, nag-pivot siya sa kapitbahay at pinili ang Clippers. Hindi exactly the same situation pero comparable. May player na maraming indications na pupunta sa Lakers, pero sa huli, ibang team ang pinili. So ngayon, Kuminga naman. Maybe he simply preferred Minnesota, maybe gusto niya ng shorter contract, maybe mas gusto niya ang role niya doon at LaMelo Ball din naman ang point guard, or maybe hindi talaga siya convinced na gusto niya maging Laker. Whatever the reason is mga idol, I think the Lakers will be fine. In fact, baka nakaiwas pa sila sa problema. Imagine kung pinilit ng Lakers na makuha si Kuminga, binigyan siya ng malaking long-term contract commitment, tapos eventually, hindi pala siya komportable sa situation, tapos nanghihingi ng trade, mas malaking problema yon. Kaya personally, hindi na ako masyadong disappointed na hindi nga po naging Lakers sa Kuminga. I would have welcomed him because he fits a major need, pero kung hindi naman siya fully sold sa Lakers, then let him go. At baka ito talaga ang mas magandang ending para sa parehong sides. Maybe Kuminga will have a great career sa Minnesota. Siguro magiging perfect fit siya doon, and maybe the Lakers will eventually find another player na genuinely gusto talagang suotin ang Lakers jersey. Kasi at the end of the day, hindi naman kailangan talent lang talaga. Kailangan mo ng someone na kayang akuin yung pressure. Kayo ba mga idol? Sayang ba na hindi nakuha ng Lakers si Jonathan Kuminga? O naniniwala kayo na baka the Lakers dodge a bullet? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.